Grand homecoming. Namimiss ko ang sinigang ni Mama. Hinahanap-hanap ko ang jokes ni Daddy. Naaalala ko ang patience ni Ate sa akin sa pagtuturo ng mga lesson ko sa math. Dahil sa kanya, kaya ako naging accountant. Ilan lamang po ito sa mga nasasabi natin kapag naalala natin ang ating mga mahal sa buhay na yumao na. Naisip natin sila, lalo na yung mga nagkaroon ng napakalaking part sa ating paglaki o sa nag-shape ng ating pananaw sa buhay na nagbigay daan sa kung ano ang kinalalagyan natin ngayon. Madalas ay may halong lungkot kapag nagre-reminisce tayo. Normal lang naman ito dahil mahal natin sila at may malaking void na na-create sa ating puso nung sila ay nawala. Pero may iniwang pangako ang Panginoon sa Bible ayon kay Apostle Paul. Darating ang panahon na ang mga mahal natin sa buhay na miss na natin ay muli natin makakapiling sa kanyang second coming. Sabi sa huling parte ng verse 16 hanggang unang bahagi ng verse 17 ng unang mga taga-Thessalonica 4:16-18, ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Pagkatapos tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Ang gandang pangako, hindi ba? And it is something that every one of us should look forward to. Kaya huwag tayong malungkot dahil muli natin makakasama ang ating mga mahal sa buhay. Let's pray. Panginoong Jesus, salamat sa pangako mo na sa pagbabalik mo ay makakasama namin muli ang aming mga mahal sa buhay. You will wipe away our tears, our pain, our sorrow, our suffering, and bring us into your presence to spend eternity with you. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ilista mo ang mga pangalan ng mahal mo sa buhay na hindi pa nakakakilala kay Jesus. Pray for each one of them so that when the time comes for Jesus' return, makakasama natin sila sa buhay na walang hanggan. Sa araw na yon, kasabay ng malakas na utos, ng tinig ng arkanghel at ng tunog ng trumpeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Pagkatapos, tayo ng mga mabuhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Kaya nga, palakasin ninyo ang loob ng bawat isa sa pamamagitan ng mga aral na ito. Unang mga taga-Thessalonica, chapter 4, verses 16-18. Ako po si Mari Caimo. Thanks for joining us. God bless you.